Sa panahon ng martial law, habang mahigpit ang gobyerno sa mga kabataan, habang bawal ang mahabang buhok at sinusupil ang kalayaan, sa kalsada, sa mga munting bar, sa likod ng mga entablado, may ibang uri ng laban ang sinusulong. Hindi laban gamit ang baril o sigaw, kundi gamit ang musika. Ito ang kwento ng mga bandang bumuo ng 70s Pinoy Rock, isang eksenang punong-puno ng kalayaan sa gitna ng paninikil, mga kwentong patungkol sa buhay ng mga musikero, ng pagkakapatiran sa entablado, at kung paano nila tinatag ang tunog ng sariling atin, mga musikang nagpatibok sa puso ng bawat Pilipino. Ngayon ay magbalik tanaw tayo sa gintong araw ng Pinoy Rock na hindi pa natin ganong narinig. Bago sumikat ang Juan de la Cruz Band, Anak Bayan, Sampaguita, Maria Capra, at marami pang ibang Pinoy rock legends, ay may ibang anyo pa ang musika ng Pilipinas. Noong 1960s, dominado pa tayo sa eksena ng mga foreign covers at show bands. Ibig sabihin, madalas na ang mga banda dito sa atin ay tumutugtog lamang ng mga kantang galing sa Amerika o Europa. At kadalasan, yun din ang maririnig mong pinatutugtog sa mga istasyon ng radyo. Noong mga panahon na yun ay talagang puro cover. At kung tutugtugin mo ang kanta ng iba ay kailangan plakahin mo o kopyang-kopya. Dahil kung hindi, sasabihin nilang hindi ka magaling. Yun daw ang labanan nung araw. At dahil sa ganitong sitwasyon, ang mga musikero ay hindi naging malikhain. At ang layunin lang ng mga banda noon ay aliwin ang mga manonood sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga kilalang international hit song. Noong mga panahon na yun, ang mga banda tulad ng The Swooner, The Downbeats, at iba pang grupo na namamayagpag, sila ang tumutugtog sa mga hotel, nightclub at resort na kadalasan ay para sa mga dayuhan o elite audience. Pero dito nagsimulang mahinog ang talento ng mga musikerong Pilipino. Sa pamamagitan ng pagbiyahe sa Hong Kong, Japan at iba pang karatig bansa ay nahasa ang mga musikero gaya nila Edmond Fortuno na nagsimula sa The Swooner at tumugtog sa mga musical group na Hair at Jesus Christ Superstar. Tulad ni Joey Smith na sa edad pa lang na 17 anyos ay nagtungo na sa Vietnam. Samantalang si Mike Hanupol isang sem na lang sana gagraduate na, pero mas pinili niya ang opportunity sa abroad. Hindi alam ng marami na ang pagsifra nila sa mga banyagang awitin ay ang naglatag sa pundasyon ng Pinoy rock music. Sa mga sessions sa Japan at Hong Kong, natutunan nilang pagsamahin ang foreign sound at Filipino soul. Siyempre hindi naman pwedeng mawala yung mga influence nilang banda sa ibang bansa. Pero ang maganda roon ay nahasa ng husto ang kanilang talento na sa kalaunay magiging pundasyon ng Pinoy rock music. Sa kabila ng kasikatan sa abroad, may mga bumabalik na tanong sa kanila. Paano kung ang sariling musika ng Pinoy ang kanilang tugtugin sa ibang bansa? Paano kung imbes na banyagang kanta ay kantahin nila ang kwento ng sarili nating bayan, ang sigaw sa mga kanto, ang hinanaing ng manggagawa, ang ligaya at lungkot ng pagiging Pilipino. Pero noong mga panahon na yon ay hindi ito naging madali para sa kanila dahil mas in demand talaga ang mga kantang imported. Kaya mas mabilis kang sisikat kung tutugtugin mo ang uso sa labas. Ngunit may mga musikero na hindi na kontento. Para sa kanila, ang tunay na musika ay hindi lang isang tunog, kundi ito isang damdamin, pagkakilanlan at pagkakaisa. Kaya sa kabila ng pressure ng komersyalismo, unti-unti silang lumihis sa karaniwan. Dito na nga nagsimulang mabuo ang tinig ng isang bagong henerasyon, ang Pinoy rock. Noong late 60s, naging aktibo ang rock scene sa Pilipinas, kasabay ng pagsikat nila Jimi Hendrix, The Rolling Stones, The Beatles, at iba pa. Para sa mga kabataang musikero noon, ang panahong ito ang pagtuklas sa rock and roll, isang bagong uri ng musika na maingay at rebellious. Ilan sa mga musikerong ito ay ang mga Pinoy rock legends na sina Edmond Fortuno, Mike Hanupol at Joey Pepe Smith. Pero kagaya ng istorya ng ibang mga musikero, na pagtanto nilang hindi pala ganun kadali ang maging parte ng mundo ng musika. Sa kalaunan ang Maynila ay naging open city for rock and roll aspirants para sa mga mahuhusay na musikerong Pinoy. Ang underground scene noon, bagamat maliit, ay nagsilbi naman itong arena sa musika. Ang mga club gaya ng Kalesa Bar, Mayrix at Red Rocks, dito unti-unting nabuo ang sariling tunog ng mga Pilipino. Dito mas lalong nahasa ang musika ng mga bandang hindi pa pinapansin sa mainstream.
Noong 1970 ay nabuo ang Juan de la Cruz na pinangunahan nila Edmund Fortuno, Mike Hanopol, Alex Cruz, Bing Labrador at iba pang member. Sa kalauna ay pumasok na din sa banda nila si Wally Gonzales at Joey Pepe Smith. Pero noong 1971 ay umalis sa grupo sina Edmund Fortuno, Bing Labrador at Alex Cruz at binuo nila ang bandang Anak Bayan. Hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang ihip ng hangin dahil nagsimula ng umusbong ang tinatawag na Pinoy Rock, isang makabansang tugtugin na naglalaman ng saloobin, karanasan at kultura ng karaniwang Pilipino. At dito na nga pumasok ang makasaysayang pangalan tulad ng Juan de la Cruz Band na nagpasiklab sa mga awitin tulad ng Himig Natin. Ito'y simbolo ng bagong tunog at damdamin ng sambayanan. Sa kanila nagsimula ang kilusan ng mas malaya at makabuluhang musika sa Pilipinas. Sina Joey Pepe Smith, Mike Hanopol at Wally Gonzales, tatlong pangalan na sa kalaunay kikilalanin bilang mga alamat. Sa kwento ni Pepe, sa pagsisimula nila, nung una ay hirap na hirap ang banda sa mga kagamitan dahil hindi sila makakuha ng magagandang amplifier. Ang tanging pinagtsatsagaan nila ay ang mga sirang radyo o cassette player sa kanilang bahay. Tapos meron silang kamag-anak na marunong magkumpuni. Kaya pagka nabuo na daw, yun na yung ginagamit nila bilang guitar amp. Pero sa kabila ng kakulangan, yun pa yung nakatulong sa kanila dahil napilitan ang mga ito na pagandahin ang kanilang tunog gamit ang hindi maayos na instrumento na kung san-san lang nila nakuha. Kaya naman ang simpleng jam session sa Santa Ana, Maynila ay nauwi ito sa pagtugtog sa Araneta Coliseum. Sa panahon kung saan uso ang foreign covers, sila ang nagsimulang tumugtog ng sariling komposisyon sa sariling wika. Sino ba ang makakalimot sa Beep Beep, Balong Malalim, at higit sa lahat, ang Himig Natin? Ang kantang nagsabing, ito ang himig natin, ating awitin. Isang kanta ng kalayaan, ng pagkakakilanlan, at pagiging totoo sa sariling kultura. Ayon kay Mike Hanopol, nung ginawa daw nila ang Himig Natin, wala silang balak na magpasikat. Gusto lang nilang sabihin na ito kami. Pero hindi naging madali ang lahat. Sa likod ng tagumpay, may kwento ng droga, away at pagbagsak. Minsan, nag-aaway daw sina Pepe at Mike habang nasa recording studio. Pero sa kabila ng lahat, naging pundasyon ng Juan de la Cruz Band ng bagong henerasyon ng musikang Pilipino. Alam niyo mga tropa, masasabi kong hindi lang sila banda dahil sila ang naging simbolo ng tanong, paano maging tunay na Pilipino sa mundo ng rock? Sa panahon na kung kailan halos lahat ay ginagaya ang tunog ng dayuhan, sila ang humamon sa uso. Sa bawat linyang isinusulat sa sariling wika, sinisigaw nila ang pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. Habang kilala si Pepe Smith bilang lalaking dominated ang rock scene, isang babae naman ang lumitaw at binago ang laro, si Sampaguita. Ang nakakagulat ay isipin mo talagang hindi siya ang tipikal na babaeng inaasahan mong kakanta ng rock. Pero nung ilabas niya ang kantang Bonggahan, alam na ng lahat, may reyna na sa eksena ng Pinoy rock music. Sa kwento ng isang producer, sa unang tingin daw ay akala mong sosyal siya, pero nung bumanat ng kanta, ang lupet. Siya rin ang boses sa likod ng Tao, Nosy Balasi at Sa Diyos Lamang. Sa kanyang makapangyarihang tinig at matatag na personalidad, pinakita niyang kaya rin ng kababaihan sa mundo ng Pinoy rock. Pero sa labas ng stage, si Sampaguita ay nanay din. Ayon sa kanya, bago siya umakyat sa entablado, hinahalikan muna niya ang anak niya bilang pampalakas ng loob. Ang tanong, kaya ba ng isang babae na basagin ang stereotype sa rock scene? Si Sampaguita ang sumagot ng oo. At hindi lang basta sagot, kundi sigaw. Sa panahong halos lahat ng nasa entablado ay lalaki at ang rock ay tinuturing na larangan ng mga barako, biglang pumasok si Sampaguita, naka-denim, naka-leather at may boses na kayang rumagasa sa kahit anong ingay. Hindi siya pa-cute, hindi siya naging background, siya ang sentro. Hindi lang siya kumanta, nagkwento siya, nagsalita siya para sa mga babae, para sa masa at para sa sarili. Sa mga kanta tulad ng Bonggahan at Tao, ipinapaalala niya na ang musika ay hindi kasarian, ito ay katotohanan. At mula nga noon, hindi na muling naging lalaki lang ang mukha ng Pinoy rock. Nung panahon ng martial law, habang pinipigil ang galaw ng kabataan, may mga banda pa rin na nakipagsabayan.
Isa sa kanila ay ang Anak Bayan na itinatag ni Edmund Fortuno noong 1971. Ang banda ay tumutugtog ng makabayang awitin, may halong folk, blues at rock. Pero ang mensahe para sa masa, nandyan ang kantang probinsyana, ang pagbabalik ng kuwago, at ang pinaka nakakaindak ay ang Suklayin Mo Baby. Sa panahon ng pagbabawal, musika ang naging sandata nila. Habang tinatakpan ng batas ang bibig ng masa, binuksan ng musika ang daan para sa paglalantad ng katotohanan. Hindi na lang ito aliwan, naging anyo ito ng protesta. Sa bawat tugtog ng gitara, bawat sigaw ng liriko, may mga pahayag na hindi masabi ng diretsyo, ngunit malinaw na naintindihan ng bayan. At habang may curfew at takot, may mga musikero pa rin na matapang na tumutula sa likod ng mikropono. Hindi pwedeng pag-usapan ng 70s Pinoy rock nang hindi binabanggit si Freddy Aguilar. Ang kanyang mga awitin ay makabayang folk music, ngunit sa kabila ng pagkakaiba ng genre, iisa lang ang puso, yan ay ang bayan. Noong 1970s, kilalang-kilala naman ang Gapo dahil sa mga nightclub bilang tambayan ng marami. Ang lugar na ito ay kilala bilang Heroes of Pinoy Rock. Sa panahon na yon, ay sumulpot sa eksena ang isang banda na kakaiba ang tunog at imahe, ang Maria Capra. Kung ang Juan de la Cruz at iba pang banda ay naghahari sa Maynila noong mga panahon na yon, ang bandang Maria Capra naman ay pinagharian ng Olongapo at nakilala sa kantang Cool Ka Lang Pare. Binubuo sila ng 3 orihinal na miyembro, si Resty Fabunan sa lead guitar at vocals, Jun Fabunan sa bass, at Rolly Averilla sa drums. Kilala ang banda sa kanilang matapang na lirikong may halong humor at komentaryo sa lipunan. Dalawa sa kanilang pinasikat na kanta ay ang Kumusta Mga Kaibigan at Kabataang Pinoy, mga awiting naging himig ng kabataan noong mga panahon na yon. Sa entablado, ramdam ang kakaibang enerhiya ng trio. Hindi lang basta tugtugan, ito'y revolusyon sa tunog at kultura ng musikang Pilipino. Sa bawat nota ng kanilang gitara, bass at drums, iniwan nila ang marka na hanggang ngayon ay kinikilala ng mga tunay na rock fan, tulad ng gitaristang si Lord Nathan Fortes. Shoutout sa'yo tropa, happy birthday, solid yan. Noong late 70s, pumasok ang banda na kakaiba sa lahat, ang Asin. Binubuo sila nila Lolita Nene Carbon, Cesar Saro Banyares Jr., Pendong Aban Jr. at Mike Nonoy Piliora Jr. Sila ang nagbigay buhay sa folk rock na may environmental at political message. Ayon sa kwento ni Lolita, hindi lang sila basta banda dahil para silang makata na ginagamitan ng gitara. Sa kantang Masdan Mo ang Kapaligiran, pinakita nila na hindi lang laban sa politika ang dapat pagtuunan ng pansin. Dapat pati ang kalikasan, ang ating mundo ay dapat mahalin at pangalagaan. Habang ang iba ay laban sa gobyerno, ang Asin lumalaban para sa mundo. Hindi lang sila tumututol sa katiwalian o panunupil, kundi itinutok nila ang spotlight sa mas malawak na issue, ang unti-unting pagkasira ng kalikasan, ang paglimot sa katutubong kultura at ang pananamantala sa karaniwang tao. Ang kanilang musika ay hindi galit lang, ito ay paalala, babala at panawagan. Sa Masdan Mo ang Kapaligiran, maririnig natin ang hinagpis ng isang mundong unti-unting nauubos. Sa kanta nilang Balita ay mararamdaman naman natin ang hapdi ng digmaan at ang sigaw para sa kapayapaan. Sa Itanong Mo sa Mga Bata, kinwestiyon nila kung ano ba talaga ang ituturo natin sa susunod na henerasyon. Hindi sila humihiyaw ng revolusyon sa lansangan, pero sa entablado, parang lindol ang bawat kanta. Dahil sa kanila, natutunan ng maraming Pilipino na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lang pakikibaka sa pamahalaan, kundi pakikialam sa bawat issue na nakakaapekto sa atin bilang tao. Sabi ng ilan, hindi raw madali ang maging musikero noong panahon ng martial law. Bawal ang mahabang buhok, bawal ang kantang may mensahe ng protesta. Pero tumuloy pa rin ang mga alamat sa Pinoy rock. Sa bawat performance, jam session, naroon ang takot nila, pero nang ibabaw ang musika na naigang mensahe. Ngayon marahil, marami sa kabataan ang hindi masyadong kilala sina Pepe Smith, Mike Hanopol, Edmund Fortuno, Freddy Aguilar, Resty Fabunan o Sampaguita. Pero ang iniwan nilang pamana ay mananatili. Sa bawat kantang Pinoy na narinig natin ngayon, maparap man o pop, nandun ang ugat ng kalayaan at pagiging totoo. Ang ugat na iyon ay nagsimula noong dekada 70, mga alamat na kailanman ay hindi na mawawala. At ngayon,
Sila ang ating ikinikwento. Kaya sa likod ng bawat kantang sumikat, bawat banda na ating hinahangaan, may mga kwento ng pakikibaka, pagkakaibigan at sakripisyo. Kwento ng mga musikero na sa gitna ng dilim na umiiral na batas ay nagpatuloy pa rin silang tumugtog. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bayan, mga alamat ng 70s Pinoy rock. Sila ang paalala na sa anumang laban, musika man o buhay, hindi kailanman hadlang ang takot, ang batas o ang mga bumabawal. Ang importante, patuloy kang tumutugtog, patuloy kang lumalaban, patuloy kang nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Dahil ang kwento ng isang musikerong Pilipino ay kwento rin ng bawat Pilipinong patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan, mga tropa. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.